Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Nandito po ako sa inyong harapan, nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November 21, may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, ang PAO. Pagdating ko po doon sa opisina namin ng prosecutor, ang sinasabi nitong 7, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC. So that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilaw at gusto po nila akong dalhin doon diretso. From the elevator, dinala ako sa krame. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Sinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Wala po akong kasalanan. Hindi ako pupunta doon sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit niyo ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na isang Arabo at hiningihan ko ng pera pambili ng condominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng condominium. At pagdating ko po sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel Rosales at si Major Visco at 6 sa kanyang mga tao. Bigyan daw po na magandang posisyon, bigyan, dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kung kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warrant of arrest. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay 6 na araw na kinulong. Tumawag ako kay Attorney Persida Acosta. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detain dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano, either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impacto. Dahil unang-una, wala po akong kasalanan sa ICC at hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang 2 abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako dun sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para mafailan daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binit-bit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit?
Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinag. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso at bibit-bitin kayo at dadaling kayo doon sa Hague. Hindi ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino. Kasi puta kaya ang gobyerno ito! Natutulog lang! Putangin ang gobyerno ito nung ginawa niyo sa amin. Kami na mamamayak mahirap o ultimo, kami dapat pagtanggol niyo mga pulis. Kayo ang gumawa ng ganito sa amin. Araw-araw mga kababayan, ako ay nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. At sinasabi sa amin, tanggapin nyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa makalawa, eto na lang tayo. Bongbong, ano ba to? Hindi ka presidente, binoto ko! Hiyang-hiya ako! Araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga taong yan, imbes na kayo magtanggol sa amin. Natatakot na may magsalita rito. Kung iniisip ko mayat-maya habang tumatakbo ko dyan, habang nagmamaneho ko, may papatay na lang sa akin. Sinong kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot, siyang batas? Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo? Bakit siya nasusunod dito? Bakit pa siya nasusunod? Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawa nyo ng mga OFW. Hindi na rin usapin dito ang si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyayari kung araw-araw ganitong ginagawa sa atin? Di ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Di ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilit ko magsalita. Pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito. Pati kayo, araw-araw po pwede. Di ako nagdadrama dito. Hindi ko kailangan yan. Wala akong pera, wala akong pinatago. Kahit ngayon, patayin niyo ako. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binusabos nyo na ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, nadadalhin ako sa Hague. Na naghihintay na ako ng aeroplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasahig lang sa akin ay karton. 6 na araw, 6 na gabi yun. Pero sila, yung mga nandyan sa CIDG, kung kakapal na mukha, kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Hindi ako nanghihingi ng pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo, ipaglaban nyo ang pagka-Pilipino ninyo. Wala na tayong pag-asa. Ayokong mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayokong mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin ang kasarinlan natin na pinaglaban na ng mga Pilipino noon. Nakakaiyak at sakit. Pero hanggang kailan tayo gaganituhin ng gobyernong binoto natin? At ang namamayani ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon. Ang mga oligarkiya na patuloy dyan na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababayan, masakit. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan na natin magsalita.
At sa pagdating ng eleksyon na to, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte natin. Ito na lang pag-asa para makaabot si Sara. Ilaban natin ang Duterte. Para nyo lang Duterte! Duterte! Hindi ko na alam mo. Hanggang sana ako makikita niyong tumatayo. Lahat ng TV news noon, gusto kong kausapin. Pumunta ako sa mga station, eto ko. Pero walang umiintindi sa akin noon. Maliban sa mga vlogger. Salamat sa inyo. Lalo na kay Kayo. Humingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na magsalita. At ngayon, eto ko. Humingi sa inyo ng dasal na lang. Hindi ko naman ano yung pera eh. Hindi ako mayaman. Wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo. May ahon ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ang bansa natin. Hindi tayo pwedeng panghawakan ng China. Mas lalong hindi tayo pwedeng paghahawakan ng mga Europa na pupunta na lang dito at magbabantay sa ating eleksyon. Huwag tayo pumayag. Hindi na papayag. Tumayo tayo sa ating soberanya. Huwag tayong pumayag. Maging matigas tayo sa paninindigan natin na tayo may sariling kasarinlan. Katulad ni Bonifacio na nakatayo dyan. Mga kababayan, ang pag-asa na lang natin ay ang darating na eleksyon. At ang 10 yan, aray nawa, bigyan pa tayo ng may kapal, na-bless sila, at ang pusin nila'y panghawakan na panindigan ng katotohanan sa ating bansa. Wala nang pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, iboto ninyo straight Duterte. Hindi ko alam, hindi ako nag-practice, hindi ako nagpupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Yumi, kay Sir Kayo, binigyan niyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star. Nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin yan si Torre. Ipakulong natin yan si General Torre. Diba hindi siyang batas? Hindi siya may-ari ng Pilipinas. Pakulong natin para malaman niya ng Pilipino ay hindi dapat apak-apakan, hindi dapat yurakan, hindi mo dapat gawa ng kwento. Ikaw ang magtanggol. Nagtataka ako sa panahon na to eh. Lahat ng mga natanggal ng panahon ni Tatay Digong nagbalikan. Lahat na may dokumento ko sa mga pulis na mga natanggal nandito na naman ngayon. Eh di ba congratulations? Oh, di ba? Pinatanggal nga ni Tatay Digong, ang daming history. Ito naman si Marcos, ay welcome. Binalik niya lahat. Ilang pulis ang natanggal ng panahon ni Tatay Digong? Wala eh. Hindi natin alam anong gagawin. Bakit ganito? Ang mga walang hiya nagbalikan, binigyan ng tsapa, binigyan ng posisyon, eh di wow, binigyan ng baril. At ngayon, nandyan sila sa mga presinto, gumagawa na naman ng mga kwento. At eto si Juan Kawawa, hindi alam paano lalaban ng buhay. Kaya mga kababayan, wala na akong maisip na ihingi sa inyo ng tulong. Kundi ipagdasal na sana maawa ang prosecutor, mapakinggan tayo, mabigyan tayo ng magandang desisyon. Hindi siya dumating. April 21 and 28 hearing namin, walang dumating. Pero 4 na pulis na nirereklamo ko na sa labas ng prosecutor, hindi sila pumasok.
Ibig sabihin, ganun sila katigas, di ba? Or wala lang talaga silang isasagot sa ating complaint. Tandaan nyo guys, lalaban ko ito hanggang sa huli. Sana lang, abutan pa tayo ng katotohanan. Makabalik lang talaga si Tatay Digong.